So yun po mga kabiyaya, ito, pag-usapan po natin to ngayon yung update sa kaso ni or sa case ni Catherine Camilon. At ito, inulat nga po ng 1PH na parang wala na daw silang pag-asa na itong si Catherine Camilon ay buhay pa po daw. So sana hindi pa yun, no? Kasi syempre, ano lang pala lang naman to eh. Kanilang hula, no? Nawawalan na sila ng pag-asa pero hindi pa rin to 100% sure na ito ay kung ito ay wala na or buhay pa, no? At ayun na mga ka-BIA, bago natin to simulan don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ito po, no? Wala pa rin daw proof of life o hindi pa rin kumpirma kung buhay pa ang nawawalang beauty queen. Pero sana naman, no? Sana naman ito ay buhay pa or tinago lang. So, hindi pa rin tayo nawawalan ng pag-asa kahit na minsan may mga nagchat-chat po dyan. May mga nagchat-chat tuloy, may mga nagko-comment po sa mga video natin na kesyo pinagdidiinan ho nila na wala. Wag naman ho kayong gano'n kasi sa oras po na napapanood po ng magulang niyan or kamag-anak at mababasa po yung mga chat nyo, parang pinush nyo po sila na na mawalan na ng pag-asa, no? Tayo naman dito bilang nagre-react tayo sa issue na to, pinupush po natin na wag mawalan ng pag-asa itong mga magulang ni Catherine Camilon at mga kapatid, mga kamag-anak, no? Hintayin natin talaga yung pinaka huling-huli, no, kung ano ba talaga yung nangyari dito kay Catherine Camilon bago tayo magsalita. Tapos ito po, panoorin po natin from 1PH. Yan, shoutout sa 1PH. Sana wag nyo kong ha. So, ako'y nagre-reaction lamang, no? So play na natin. Wala pa rin daw proof of life o hindi pa rin makumpirma kung buhay pa ang nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon. Ayon sa PNP, tuloy-tuloy ang ginagawang backtracking sa mga CCTV sa lugar kung saan huling natagpuan si Camilon. Higit isang buwan na mula nang mawala ang beauty queen. Nakasuhan na rin ang ilang suspect kabilang si Police Major Alan De Castro na karelasyon umano niya. Umaasa ngayon ang otoridad na pumayag na itong sumailalim sa DNA test para makumpirma sa hibla ng buhok na nakuha mula sa nirecover na sasakyan kung saan umano nakitang isinakay si Camilon. At para po sa dagdag na detalye, makakausap natin si Major May Ann Cunanan, ang tagapagsalita ng PNP Criminal Investigation and Detection Group. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Magandang tanghali po, ma'am. Magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig at tagapanood po. Kumusta po ang ginagawa ninyong backtracking? May lead na ho ba sa kinaroroonan ni Catherine Camilon? As of today po, we have dedicated tracker team po para sa possible na anan po itong Nissan Juke po na sasakyan nga ng Catherine. Ito nga din po yung nagbigay sa ating papang informasyon para maging lead po doon sa ating mga binubuo pa po na possible po na kinaranasan po or ano man po pwede maging build up natin dito sa kasong to. And as of the... Ay, naku po. May ads pa. Oh, hindi na wala to ha. Sira ulo kayo. Ministorbo niyo yung pagre-reaction ko. No, pasensya na kayo mga kabiyaya ha. Mano-mano kasi tayo, hindi pa tayo yung katulad ng ibang mga vlogger na talagang naka-computer, no. Pero soon, yan niyo po, magagawa din natin yung katulad ng mga nagagawa nila. So play natin. Man po pwede maging build up natin dito sa kasong to. And as of the location po na ating nawawalang si Catherine Camilon po, ay hanggang ngayon po ay umaasa pa rin tayo na makapagkuha po tayo ng mga ebidensya para matunto na po natin kung nasan nga po itong nawawala na si Camilon po. May naihain ang kaso sa mga suspect pero bakit kailangang pumayag muna sila bago isailalim sa DNA test? Yan ang malaking katanungan dyan, mga kabiyaya. Diba? Ngayon kanina, no? Alam nyo, hindi ko ba ito napapanood, ngayon ko lang ito pinanood kasabay nung pag-reaction ko. Napag-ano ko rin napagtanto ko rin sa isip ko na bakit kailangan antayin pa na pumayag
sila bago bago magpa DNA test or mag fingerprint test ba 'yon, no? So anong meron? Ano ba 'yon? Kung may mga makakapanood man ito na may alam sa batas, no? Ano po ba 'yon? Valid po ba 'yon or okay po ba 'yon yung mga ganung sistema na mismong yung suspect, mismong yung kriminal or yung mismong gumawa yun pa yung yun pa yung parang aantayin na kung kailan siya gusto niyang yung desisyon niya, kung kailan gusto niya na magpa DNA test, no? Gawa yung mga buhok doon na nakuha sa sasakyan. So i-comment nyo lang po dyan sa baba sa mga may alam po dyan, ha? Kasi nakakapagtaka di ba mga kabiyaya? Bakit yung mga nag-iimbestiga or yung kapulisan pa yung kailangan mag-adjust dun sa suspect? Parang nakakapagtaka lang talaga, no? So yun, tuloy natin. Maikumpara yung hair strand na nakuha na na-recover nga dito sa sasakyan. Yun nga, Ma'am Cheryl, we are still hoping na makipagtulungan po sa atin si Major Castro po para po dun sa in-encourage po siya ng PNP na harapin niya itong kaso at yun nga po, haharapin naman po niya. It would be a good faith on his part na he can submit himself for the DNA test, but hindi natin siya pwedeng persahin dahil nga meron po tayong mga sinusunod na proseso. And it's right for the PNP now to request for DNA while ongoing po yung preliminary investigation. Or kailangan po natin hintayin na formal na. Ito nung nakaraan pinuri ko ang mga kapulisan na nag-ano dito sa kaso na to. Pero ngayon parang parang patagal ng patagal, parang sumasablay ho tayo No, kasi isipin nyo sa iba-ibang tao to. So kung sa iba-iba, una-una yung sa cellphone, diba, napanood nyo yung sa video ko. Bakit may gamit si Alan De Castro? Si Major Alan De Castro na bakit may gamit yung cellphone di ba bawal din yun, no? Tapos pangalawa, ito naman yung parang aantayin pa siya magdesisyon. Pero ito nga ang naisip ko diyan, kung sa iba-iba ito, bakit parang ang bilis? Ba't parang kay Major Alan De Castro ba't parang ang tagal? Bakit parang siya pa parang yung mga kapulisan or yung mga nag-iimbestiga pa yung kailangan mag-adjust. Parang inaantay pa yung gagustuhan ni Major Alan De Castro. Bakit ho ganon, no? Sana ma-explain din ng mga kapulisan natin yan ng maayos, di ba? So tuloy natin. Po, ang kaso na ito sa court level before we request the court to allow us to get a DNA examination po sa ating suspect na si Major De Castro po. And we can also... Hindi ko naman inaano yung batas natin, no? Siyempre susunod tayo dyan, batas natin yan. Ang tanong lang kasi dito, nung una, kung sa matinding ebidensya ay isa na ho yung isa na ho yung tawag dito, isa na ho yung mga text messages, mga text message, 'di ba? Na sila yung huling magkasama. Tapos yung may relasyon sila. Pangalawa, yung tawag dito, yung chat, yung mga text na sinasaktan ni Alan De Castro itong si Catherine Camilon. Ba't ganun? Parang patagal ho ng patagal tong kaso na to, ba't parang palabo ng palabo, no? Ay nako, sige tuloy natin. Yes, to the other suspect po, tulad na po dun sa ating mga sample na nakuha po dun sa red repo po na hindi po nag-match dun sa DNA test po na ginawa sa kulang po ng Camilon. We can also request for the DNA sample po dun sa other suspect po na involved dito sa kaso na to. I-formal na po mag-aahin sa court level po. Okay, Major, hiningan po natin, nag-request tayo ng DNA kay De Castro pero humindi na siya. Yung sa iba pang suspect, magre-request pa lang? As of this moment po, we are requesting po on the part. Hindi naman po natin sila pwedeng persahin na DNA test. But nasa preliminary investigation nga po itong kaso na to.
Tataka lang talaga ako, no? Wiriin mo kung halimbawa pala na tumanggi yung mga suspect, di wala palang magagawa yung batas natin. Walang magagawa yung mga nag-iimbestiga. Walang magagawa yung mga kapulisan natin kapag halimbawa na pag tinanong si Alan De Castro, ganito, kailangan na makuha namin yung DNA test mo kasi baka ikaw nga baka sa yung buhok na nakita namin sa sasakyan. So pag sinabi pala ni Alan De Castro, ni Major Alan De Castro na, hindi, ayoko, hindi niyo pa ako pwedeng pilitin kasi ano yan, totoo po ba yun? Ito nagtatanong lang po ako, hindi ako nagano. Nakakapagtaka lang. Totoo ba yun? I-comment nyo nga dyan sa mga may mga alam dyan sa batas. So, pag-aaralan ko din to, no? Titignan ko din to sa kung totoo ba to. Kung kasali ba to sa kaso natin, sa mga batas, kaso tuloy, sa ating batas na naipatupad, no? So, titignan natin. Grabe, pwede pala yun. Hindi po better po pag ito po ay may-access na support, ito form po. Request po for the DNA sample. Oo nga po. Pero talagang tumanghayagang na po silang tumanggi. As of now po, hindi pa po sila nagsasalita. Wala pa rin po sinasabi about this confirmation po dito. But we are encouraging them to submit themselves for the DNA test po. Yung dalawa po ay nahinga na rin po ba ng DNA test? Yes po, i-encourage po natin sila po. Wala pa. At sumagot na po sila na hindi. Yun po yung hindi po nila sinasabi. Hindi pa kasi encourage, ibig sabihin pipilitin, susubukan na makuhanan ng DNA test tong dalawa pa. Ilan ba yung pinaka-suspect dito? Ilan ba yun? Si Alan, si Jeff, at yung tatlo, no? Bali 5. Pang-anim yung legal wife, di ba? Tama ako. I-comment nyo na lang dyan kung nagkakamali ako. Disclaimer tayo, ha? Tao lang po tayo, tao lang. May mga basher kasi dyan, eh. Po sila nagsasalita ngayon as of this moment po, hindi pa rin po sila nagsasalita. But the PNP continuously encouraging them na pagtulungan na po sa Because nasa preliminary investigation pa po at hindi pa korte ang nagtatanong sa kanila, may karapatan silang hindi magsalita. Ganun po ba yon, Major? It is right for the PNP mag-request ng DNA while ongoing po na sa preliminary investigation pa po. So for us po, para under good po, hinihikayat po namin sila, kailangan sila po at kasalanan. Sumiti na po nila ang kanilang sarili for DNA test po dito sa makatulong. Tinitignan nyo rin hubang posibilidad na baka panlihis lang sa investigasyon yung na-recover na abandonadong sasakyan? Ma'am Sherry, hindi po natin pwedeng sabihin na ito ay paglilin lamang. Pwede rin mangyari yun. Oo, alam nyo, sinabi ko na rin sa isang video ko kaso na-time out yung video ko na yon, so naka-private na ata. Sinabi ko rin yan na pwedeng pang ano lang yan pang bulag lang. Para kasi ang mangyayari kasi dyan, doon sa may sasakyan na yun, pwede ngayon yung mag-front pwede ngayon yung maging tinatawag na substitute. No, substitute dun sa talagang totoong pinagsakyan kay Catherine Camilon. Kasi doon alam nila na syempre mga may alam sa kaso to, magagaling ang gumawa dito. So, ang alam nila doon talaga magpo-focus muna yung mga kapulisan, yung mga pag-iimbestiga. No, doon talaga magpo-focus sa sasakyan na yun. Pwede rin na mangyari talaga. Tama yung tinanong dito ni ng reporter na hindi kaya na barang pangbulag lang yun, yung kotse na nakita niya na kulay pula. At hindi pala talaga yun yung So malay nyo baka nilagyan lang yun ng parang sinadya ba? Ganun ba? Para hindi maano yung kaso. Diba mga kabiyaya, pwede rin mangyari yun. Pwedeng mangyari yung ganun, pwede talaga sa totoo lang. Pero disclaimer, hindi pa yan 100% mga kabiyaya, ha? Oo, so tuloy natin. Malaki po ang naging tulong ng itong na-abandon ng sasakyan na to. Dito po tayo nakakuha ng mga ebidensya na nagturo po ng
ito nga pong si Catherine ay naisap dito sapagkat nagmatch Wala ba CCTV dyan sa lugar na yan? evidence na nakuha natin dun sa DNA test po na nakuha natin dun sa kanyang magulang. So, ito po ay malaking tulong sa investigasyon na nagamit po sa krimen na to. Kaya hindi po na pwede sabihin na paglilin lang, kundi ito po ay nakatulong at maat makadagdag po impormasyon na pwede pang makatulong na ma-resolve na itong Putol-putol Alright, yung marami boses. pong salamat Major May Ann Cunanan, tagapagsalita ng PNP CIDG. Ay, nako. Parang hindi kaya matulad to sa, pero wag naman sana, no? Hindi kaya matulad to sa kay, yung sa Robinson. Sino yun? Si Jobilin? Jobilin Galiemo ba yun? Oo, nabigla na lang, biglang case closed na lang. Ano ba yan? Sana wag naman, no? Kasi parang hindi naman katanggap-tanggap. Parang hindi naman katanggap-tanggap po na na ganun-ganun na lang yun. Ganun na lang kadali na parang case close agad. Pero ayun, umaasa pa rin tayo, no? At marami yung nasaktan ho doon ng mga basher doon sa sinabi ko nung nakaraan na parang inano ko nga ho yung ating kapulisan na tayo ay nagbigay pugay sa kanila. So marami ako nabasa. Sabi niya, bakit mo bakit mo pinopromote yung mga kapulisan? No? Ang tagal nga nung kaso. Alam niyo sa tutusin lang, bago sana kayo mang-bash sa ating mga kapulisan, isipin niyo rin yung ginagawa nila. Pero mo nagpapakapagod yung mga yan para lang mag-imbestiga. Hindi naman ganun din kadali. No, yung iba akala siguro ganyan lang kadali, no. Dahil ako may mga kaibigan, may mga kamag-anak ng mga ganyan din ng trabaho. O sige, sabihin na natin police, no? Pero kaya ako nalalaman yung hirap na ginagawa nila diyan. No, tsaka syempre kasi 'to talagang kung tinatawag na confidential talaga tong kaso na 'to. No, kaya kailangan nilang pag-aralan munang mabuti bago nila isalang, bago nila sabihin, bago nila 'di ba? Kaya yung mga basher diyan ng mga kapulisan, sana mag-thank you na lang tayo kasi eto kung hindi sila gumagala, wala ring mga update na nangyayari ngayon. What yung kay Jobilin 'di ba? Pero sana nga, hinihiling ko, wag naman sana mangyari sa ganun na umabot na lang ito sa wala or maging case closed na lang ito. Tapos baka may mga lumabas na naman. Ito iniisip ko dyan, alam nyo kagabi na gaano ako makakabiyaya, biglang napanaginipan ko, sabi ko, ano ba naman yung panaginip ko? Parang may lumabas na lang daw na may katulad nung kay Jobilin na di umano, ayun yung bangkay or katawan ni Catherine Camilon. Sana wag naman. Sabi ko, parang naulit lang yung kay Jobilin Sabi ko, wag naman sanang ganun. Kahit yung kay Jobilin, hanggang ngayon, di pa rin kami makamove on dun na biglang ganun na lang, case close. So ito, panoorin natin to. Ito naman, ang sabi ko dito, Catherine Camilon latest update. Nakita na. Matinding selos, Alan De Castro, legal wife, may motibo. So ito parang yung upload natin to kahapon. So panoorin na lang din po natin para mas lalo na ho nating maunawaan. No? Nabalak nang makipaghiwalay ni Catherine. Malayo Iprepresenta ng CIDG ang maraming screenshot na nagpapakita ng mga conversation o pag-uusap sa pagitan ni Catherine at ang akusadong Police Major Alan De Castro. Ayon kay Malinaw, nagalit umano si Alan De Castro kay Catherine Camilon nang magsumbong ang nasabing beauty queen finalist sa mismong legal wife ni Major Alan De Castro na nagsabing may relasyon sa ibang babae ang kanyang mister. Nabatid pa ng mga otoridad na sinasaktan din ng nasabing police officer si Catherine kapag nasa impluwensya ito ng alak. Naku po. Kamakalawa ay sinampahan na ng kasong kidnapping at illegal detention laban kay Major De Castro kasama ang kanyang personal driver
na si Jeffrey Magpantay at 2 iba pa sa Batangas Provincial Prosecutor Office. Iniimbestigahan na di umano ang legal wife. O nga pala, tanong ko lang, bakit hindi pinangalanan yung dalawa? No, bakit kaya ba't tinatago yung pangalan ng dalawang suspect? Bakit kasi kung lahat to tinatago dapat yung pangalan, 'di ba? Dapat lahat to nakatago din, katulad nito ni Alan, ni Jeffrey. Bakit yung dalawa, Bakit nakatago yung pangalan kaya? Wala lang, nagtanong lang naman ako. Itong si De Castro, kung may kinalaman ba ito sa pagkawala ni Catherine Camilon, kaya nagkausap din pala sila ng biktima. Ito nga yung pagsusumbong di umano ni Catherine Camilon tungkol sa mga babae ni Alan De Castro. Karanas umano ng pananakit ang nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon mula sa pulis na kanyang karelasyon na isa rin sa mga suspect sa kanyang pagkawala. Ayon kay CIDG Region 4A Chief Police Colonel Jacinto Malino Jr., pisikal umanong sinaktan ni Major Alan De Castro si Catherine matapos sabihin sa asawa ng pulis na mayroon itong ibang karelasyon. Impormasyon din ng CIDG na balak nang makipaghiwalay ni. Alam nyo, nakikita ko dito rin, isa pa sa yan. Yung contact ni siguro si Catherine Camilon tsaka yung legal wife ni Alan De Castro. Parang matagal na rin siguro itong magkakilala. Pwede rin ganun, kasi biruin mo may contact siya dun sa legal wife ni Alan De Castro. 'Di ba? So pangilang beses niya na rin ata itong ginawa na nagsalita itong si Catherine Camilon doon sa legal wife ni Alan De Castro na si Major Alan De Castro ay may kalaguyo or may kabit or may ka-relasyon na iba. So walang iba kundi siya yun, 'di ba? So parang dinadahan-dahan niya na siguro, Oo, siguro nga, yun nga yung pinaka-opinion ko dito, baka nga magkakilala na itong matagal na. Itong legal wife ni Alan De Castro at si Catherine Camilon. Pwede rin ganun mangyari, di ba? Kasi natatandaan niyo sa isang video ko, yun pinakita ko yung screenshot dyan sa screen, di ba? Ang nakalagay doon is, sinaktan niya na dati si Catherine Camilon dun sa yung pinsan niya ba yun? So pwede niya para ulit masaktan or saktan si Catherine Camilon ngayon dahil ginawa niya na yan noon at dahil sa nagawa ni Catherine Camilon. So maaari nga talaga na baka magkakilala to. So yan mga kabiyaya, hanggang dito na lang tong video natin, tayo nga medyo etong upload na to, medyo malungkot tayo kasi hanggang ngayon alam ko naman pati kayo nag-aantay na may maganda ng balita sa kaso ni Catherine Camilon. Pero ito nga ang bumungad sa atin ay itong kaso nga daw ay parang malabo na nga daw na itong si Catherine Camilon ay buhay pa, parang nalalabuan na, nawawalan na ng pag-asa yung ating kapulisan na makita pa nga itong buhay si Catherine Camilon. So kasi kung abot po naman dun sa dugo, 'di ba? Na pumasa naman sa DNA test. So dalawa pa rin yung natin dun motibo, pwedeng buhay, pwedeng kaya may dugo dun kasi binugbog lang or sinaktan, 'di ba? Siyempre dahil magsusumbong, so itinago muna sa ibang lugar. So pwedeng ganun. Pwede rin naman na nung isinakay na doon sa sasakyan na itong si Catherine Camilon, wag naman ho sana na ito ay wala na nga pong buhay ay kaya may mga dugo doon sa sasakyan. So ngayon mga kabiyaya, anong masasabi nyo at anong magiging komento nyo rito sa napag-usapan natin ngayon? Itong latest update dito sa kaso ni Catherine Camilon, comment nyo lang po dyan. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung ating bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. Nag-upload po tayo 3-4 sa isang araw, iba't iba po yan. Showbiz, viral issue, at ito yung mga katulad nito na mga issue na to. At iba't iba pa. Basta doon lang po tayo At ako nga po pala si Jay Guevara, isang reactor ng mga viral issue at defender ng Tito Vic and Joey
No? So yun, maraming salamat sa lahat at ingat po kayo palagi and God bless and peace. Bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.